adlaw. Sugyot karon sa Office of Civil Defense kon OCD-11 sa mga magbabalaod nga himuon nga kasong kriminal ang paglapas sa environmental laws. Sumala ni OCD-11 Regional Director Ednar Dayanghirang, bisan doon na gipanday nga mga balaod aron maprotektahan ang kinaiyahan. Weak kon hinay ang silot ni ini ngadto sa mga malapason. Sumala sab sa Executive Director sa EDIS nga si Attorney Mark Peñalvera, base sa ilahang pagtuon nga gihimo niadtong tuig 2022 dili tanang residente sa Davao City ang nagatuman sa environmental policies. Kini tungod wala sab sila masayod nga dunay kasamtangan ng balaod labot niini. Sa karon padayon ang koordinasyon sa OCD ug sa uban nga managlahing environmental groups ug LGUs alang sa hingpit nga pagpatuman sa environmental laws. Ilabi pa nga dunay epekto ang kadautan sa kinaiyahan sa mga kalamidad nga masinati sa atong komunidad. Although our law says that ignorance of the law excuses no one, pero it is still important no na kung mayroon tayong mga bagong policies or if there are policies already in place, kailangan din nating paigtingin or kailangan din palakasin no ng local government unit yung IEC, no, yung information education campaign nila when it comes to peace policy. Because I do believe na kung walang penalty o weak ang penalty, mahirap talaga maniwala o paniwalaan ng mga tao. Just like jaywalking. Kung ang jaywalking walay bayad, walay penalty, mupito lang ang pulis o ang traffic aid, baliwala. Pero pag mahuli ka, pabayarin ka, that's why we want to follow. Nagkadaiyang pagpangandam na ang ginahimo sa managlahing ahensya sa gobyerno alang sa ginalantaw nga epekto sa La Nina season dinhi sa Davao Region. Gibutyag karon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa Davao nga anaa sa 70% ang tsansa nga masinati sa Davao Region ang epekto sa La Nina. Sumala ni Pag-asa Davao Weather Specialist 2 Engineer Alan Ray Ribo, kini tungod mubo lang ang tsansa sa storm formation sa mga bulan sa Agosto ug Setyembre ning tuiga. Dugang ni Engineer Ribo nga posibleng mutaas ang tsansa nga masinati na sa Davao Region ang maong phenomenon sugod sa bulan sa Oktubre ning tuiga. Ug garon nga mapalapdan pa ang kahibalo sa publiko alang sa pagpangandam, ilabi na sa mga probinsya nga makasinati og dagkong epekto panahon sa ting-ulan, ginalusad na sa Pag-asa matag bulan ang usa ka climate forum gawa sa daily weather forecasts. Subay niini nangandam na sabang Office of Civil Defense kon OCD-11 alang sa posibleng epekto sa La Nina. Sumala ni OCD-11 Regional Director Ednar Dayanghirang, usa sa ilang siguruhon nga mapuslan ang communication system nga ginapatuman sa matag barangay ilabi na panahon sa pagbaha. Kaya nakakaranas po tayo ng init ng panahon, umaga hanggang tanghali. Pero pagdating po sa hapon, yung mga localized thunderstorms po ang mga nagbibigay pa rin ng mga pag-ulan or pagbaha kapag may mga severe thunderstorms. Og mao kadto ang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Vina Araneta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.